magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating Padong Aratlis Vlogs. Pag-uusapan natin, ito po, no, 18.16 trillion na po ang utang ng Pilipinas. Napakagaling po ng presidente natin, no? At ang solusyon po sa pag-utang sa laki po ng utang ng Pilipinas ay patuloy pong mangungutang ang ating magaling na Pangulong BBM. Congratulations sa ating lahat. Pag-usapan din po natin, next week, 170 pesos na po ang kada litro ng diesel. Yan po sa kabila ng pagmamalaki ni BBM at ng kanyang gabinete at ng kanyang mga trolls at ng kanyang mga vloggers at ng kanyang mga media, no? Yung mga media po na wala nang ginawa kundi purihin si BBM at tuligsain ng mga Duterte ay ibinabalita nila na napakahusay ni BBM dahil tayo lang po ang tanging bansa na pinaligtas dito po sa Hormuz. Antindi. Mga kapatid, daig pa po natin yung mga European countries na pinag-aaralang bigyan po ng toll ang bawat barko. Ang Pilipinas po, ang galing. Libre po na makakabiyahe ang mga Pilipinong barko. Ang problema, may barko ba tayo? Doon ako talagang takantaka eh. Meron ba talaga tayong barko na na bumibili sa diyan po sa gitnang silangan, barko natin talaga? Ang buong akala ko nag-i-import lang po tayo. Tayo na po pala ang talagang may mga barko direkta diyan, no? Anyways, pero ganun pa man, susuriin po natin, no? Titignan po natin kung magkano po yung porsyento na itinataas ng ating diesel kumpara sa mga kapitbahay natin. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin. Eto po. Eto na po ang kalagayan natin ngayon. Ano ba unahin natin? Yung utang o yung ano? Yung utang na muna ang unahin natin. Alam po ninyo, sinasabi po natin, eto na po ang pinakamalaking utang ng Pilipinas. Yun pong aanga-anga na mga trolls. Yung pong mga kalaban po nating mga vlogger po na wala nang ginawa kundi magpakatanga. Pero wala pong pakialam dyan yung mga dilawan at kakamping. Sa kanila, ituloy ang impeachment ni VP Sara. Wala pong pakialam sa paghihirap ng mga Pilipino. No? Sa kanila, importante impeachment pa rin. Okay. 18.16 trillion na po ang ating utang. Ang kinakatwiran pa rin nila. Ang nagbaon naman sa atin sa utang si Tatay Digong. O yan ha. Yan po ang lagi nilang sinasabi. Ngayon, tignan po natin ano po ba talaga, magkano po ba talaga na utang ni Tatay Digong kumpara po sa sinasabing utang ni BBM. Si Tatay Digong po, natapos niya po yung kanyang 6 na termino. Ang kabuwang naiutang ni Tatay Digong, so yung dumating si Tatay Digong, 5.95 trillion ang utang natin. Ang ending niya po, nung siya po ay nagtapos, 12.79. Sa makatwid, mayroon po siyang nautang sa loob ng 6 na taon na 6.84 trillion. Okay? Si BBM po, as of, February 2026, kasi wala pa pong kwenta ngayong March tsaka April. As of February, ang utang na po natin na 18.16, madadagdagan pa po yan.
So magkano na po ang naiutang ni BBM, nadagdag na utang ni BBM? 5.37 trillion. So, ibig sabihin, tama po kayo. 6.84 trillion kay Tatay Digong ang nautang niya. Si BBM po 5.37. Pero ang nakakalimutan po natin, ito po ay ito pong utang na ito ni BBM ay hanggang 3 years and 4 months pa lang. O 3 years at kalahati. 3 taon at kalahati. Paano kaya pag 6 years na at 6 years na si BBM? Baka lubog na lubog na lubog na lubog na tayo sa utang. Okay. Ang masakit po nito, meron po tayong, sige dito muna tayo sa utang. Paano ba nagkaroon ng utang si Tatay Digong? Ito pong utang daw ni Tatay Digong ay largely driven by Build program and COVID-19 pandemic responses. So nakita po natin yung tinatawag po nating golden age o Philippine infrastructure, namuhunan po tayo sa ating pong sa infrastructure po ng Pilipinas. Nakakita po tayo ng maraming nagawang infrastructure. Lahat po ng Pangulo ng Pilipinas, as in lahat, isama nyo na yung tatay ni BBM, na nanungkulan ng 20 years, wala pa po tayong nakita na kasinlaki po ng mga ipinagawang infrastructure ni Tatay Digong. Kaya nga po markadong-markado yung build na yan. Okay. So ibig sabihin, kasama po dyan yung mga malalaking infrastruktura. Airports, seaports, sangkatutak na highway, mga skyways, etc. etc. At sangkatutak na tulay. Tanong, kayo bang lahat nakakita kayo ng infrastructure nung panahon ni Tatay Digong? Yung 6 years po ng golden years of infrastructure, kahit po idinidinay na to sa atin na parang hindi natin nakita. Totoo pong naganap yan. Yan po, may pinuntahan po yung utang. Kumbaga sa mga negosyante, normal po mangutang para magkaroon ka ng puhunan. Sa mga bansa po, ang pinamumuhunan po nila para umunlad, infrastructure. Ganyan po yan, no? Okay. Sa madaling salita, mga kapatid, eto po, bukod sa build infrastructure, naganap po yung pandemya. Ang laki po ng talagang ginastos. Halos lahat po ng mga Pilipino, maliban sa tuloy-tuloy yung sweldo ng mga government employees, halos lahat po nakatanggap po ng ayuda. Tunay po yung pag-ayuda nung panahon ni PRRD. Nakakapagtaka nga po, mas malaki pa po yung ayuda ngayon, pero hindi naman po lahat nakakatanggap. Noon pong panahon ni Tatay Digong, halos lahat po nakatanggap. Siguro bibihira. Kami, hindi po kami nakatanggap talaga dahil alam namin, tuloy naman yung sweldo namin. Yung mga government employee, hindi po namin kailangan ng ayuda. Pero halos lahat po, no? Maski po hindi naman mahihirap, hindi lang po limited sa mahirap. Maski po hindi mahirap, nakatanggap po ng ayuda. O, kung ayaw nyo po ng ayuda, kwentahin, yung pong bakuna. Nakailan po tayong bakuna, hindi po mura yan. Hindi po yan libre. Yan po ay binili ng pamahalaan para iturok sa atin ng libre. Ang laki po ng pinagkagastosan. So ang isang bakuna, kung di ako nagkakamali, more or less 4,000. So kung yung pinakamatipid na pagbabakuna sa atin, naka-isang booster ka lang, 2 bakuna at 1 booster, 3 bakuna, meron kada tao
ay gumastos ang pamahalaan ng more or less 12,000. So, sa 100 million na Pilipino, sangkatutak po yun. Pero yan po ay naibigay po sa atin ng libre. So, nakikita po natin na may pinagkagastosan yung ating pong mga yung ating pong inutang sa panahon ni Tatay Digong. Alam niyo po ba, kung hindi po nagkaroon ng pandemya, hindi po lalaki ng ganyan yung utang natin kay Tatay Digong. Para lang po maliwanagan tayo dyan sa utang kasi nililin lang tayong ng mga dilawan at mga loyalista na si Tatay Digong daw ang nagbaon sa atin sa utang. Okay. Kinakailangan po yan para umunlad ang Pilipinas. At nakita nyo naman po kung gaano po dumami yung foreign investors, direct foreign investors sa panahon po ni Tatay Digong. Ganun din po yung pagdami ng mga turista sa panahon ni Tatay Digong. Talagang effort po yan ni Tatay Digong. Sabi nga ni BBM, opo, si BBM po nagsabi, nakakatakot na yung susunod sa kanya ay hindi tutuloy yung legacy. Kasi yan yung ginawa niya kay Digong. Hindi niya tinuloy yung legacy ni Tatay Digong. Ano ba nga palang legacy itutuloy sa'yo, BBM? Legacy ng corruption? Legacy ng pangungutang ng walang hanggan? Dito po tayo nagtataka baka next year po o etong taon lang na to kasi ang balak pong utangin ngayon ni BBM 2 trilyon mahigit. Nasa February pa lang po yan. Yung 405, inuutang pa lang. 405 billion. So uutang po tayo ng uutang. Dahil wala naman pong proyekto, wala naman pong alam tong gobyerno natin para pababain ng mga presyo ng bilihin. Kung hindi, pati nga yung mga kaparian ngayon, pumapalag na. Bakit daw ayuda lang ng ayudang alam ng Pangulo? Panay ayuda lang po. May krisis ba tayo sa langis? Sige, magpalibreng sakay kayo. Kaya po ba ng ilibreng sakay nyo lahat? Talaga? Kaya nyong ilibreng sakayan lahat? Hindi nyo po kayang ilibreng sakayan lahat? Ngayon po, tama, 5 trillion na ngayon ang inuutang ni BBM. Mas malaki pa rin po yung kay Tatay Digong. Pero ito po, 3 taon at kalahati pa lang. 5 trillion na. Imagine ninyo. Baka pag natapos si BBM, sa kanya lang 10 trilyon na. Nadoble niya na yung utang ng Pilipinas. Sa kanya lang utang. Ang masakit pa nito, wala namang pandemya. Wala ka naman tinuturukan ng libreng bakuna. Wala rin namang maipakitang proyekto. Sa kawalan nga po ng proyekto, pati nga po yung ginawa ng China, na ni 5 wala tayong ginastos, inaangkin na bilang legacy. Tumahimik sila sa kaangkin sa bukana. Dahil alam ng mga tao, lalo na sa mga taga Davao, na yan ay hindi pinatayo ng gobyerno natin. Yan ay binigay ng gobyerno ng China. Ni 5 wala tayo. Ano lang po ang legacy nito? Kamuning? Kamuning, hindi nga flyover, kamuning footbridge. Yun ang legacy mo. At saka yung lintik na, ano tawag dyan? Esplanade. Nung nakakahiya tayo, may pumunta mga dayuhang vlogger dun. Sabi nila, plastic lang pala to. Plastic lang pala yung pinagmamalaking yung esplanade. Alam nyo, sa totoo lang po, eto pong walang katapusang ayuda at saka wala nang katapusang pag-aayuda na wala naman pong naaayudahan. Doon ka nga magtataka Bakit ba lahat ng tugon ng gobyerno ayuda? Tignan nyo po lahat po.
Wala pong pagtugon ng gobyerno na para malutas ang problema kundi mag-ayuda lang. Lahat ng problema natin ayuda. Pagtaas ng presyo ng langis, ayuda pa rin. Kasi wala pong alam na iba eh. Kung hindi mag-ayuda na lang. Ayuda lang katapat yan. May problema ba sa langis? Ayuda. Ano pa mga ibang problema natin? Ayuda lang ng ayuda. Kada may problema, ayuda lang. Pero ayuda po yun sa dyaryo nyo lang. Okay. Hindi po, binalita na po yan. 170 ang magiging litro. Punta na po tayo rito. So ito po, by the rate po ng pangungutang ni BBM, talagang ilulubog, ibabaon tayo sa utang. Ngayon, kayong mga loyalista at saka mga dilawan at kakamping, ano ang pinoproblema nila ngayon? Walang bukang bibig kundi impeachment pa rin. Impeachment pa rin ni BP Sara. Itutuloy pa rin yung impeachment. Wala na po naniniwala sa inyo dyan. Alam na namin ngayon lahat na wala naman kayong ebidensya. Kaya pabubuksan ninyo yung bank account, pabubuksan nyo yung salin. Dahil wala kayong ebidensya. Paano mo natiyak, Badong, na walang ebidensya? Kung may ebidensya, nilantad na nila. Yung Mary Grace Piatos nga, hindi namang ebidensya yun eh. Yung Mary Grace Piatos nga, inulit-ulit nila eh. Hindi naman po yun ebidensya laban kay BP Sara. Yun nga pong 11 days, ilang taon nila yung 11 days eh. Nanawa na lang yung tao, 11 days. Bakit? May illegal ba dyan? Nung nakita ng tao na bilyong-bilyong piso, dinideliver sa mga bahay ng mga magnanakaw, teka muna. Yung 11 days ba, ginastos o ninakaw? Ginastos in 11 days. Puta, ba't kami magagalit kung ginastos ng 11 days? Yung ninakaw ng trilyon, hindi kami nagagalit? Galit po ang mga Pilipino. Dinadivert nyo lang. Kita nyo, hindi na nila ginagamit yung 11 days, di ba? Mary Grace Piatos na lang. Bakit wala kayong mailabas na ebidensya ni BP Sara? Asa ng mansyon sa Forbes Park? Asa ng luxury cars? Asa ng mga yate? Asa ng mga helicopter? Asa ng mga private jet? Asa ng maleta na delivery? Yung mga tao, hindi na po naniniwala dyan na ang concern nyo, milyon na hindi ninakaw, hindi lang maipaliwanag. Gusto lang nila, paliwanag mo si Mary Grace Piatos. Hindi mo pinapaliwanag, therefore magnanakaw ka. Hindi mo pinapakilala si Mary Grace Piatos, therefore magnanakaw ka. Punta po muna tayo rito. Alam ko po na paulit-ulit na yan. Hindi po natin dapat kalimutan na wala po silang iniisip na pagtugon. Okay lang yan kay BBM lahat. Makakalimutan nyo rin yan. Kung yung flood control nga na trilyon, nakalimutan nyo na eh. Akala nila nakalimutan na natin. Yung trilyon nga, yung bilyon-bilyon nga kada proyekto na ninakaw lang. Wala talaga na ipatayo. Hindi na pinag-uusapan. Yan pa kayang pagtaas ng presyo ng bilihin. Utot nyo. Okay. Magkano ba tinaas ng presyo? Alam mo, optics lang po yan. Magaling si BBM. Biruin mo. Magaling. Nangyari na po to lahat kay Tatay Digong. Naiwasan niya po to. Una, nailigtas. Habang di pa po nagsisimula yung mga pumbahan. Buti nga, isa pa lang namamatay na Pinoy. Hindi pa po nagsisimula po nung panahon ni Tatay Digong. Hindi pa nagsisimula yung mga missile. Wala pang pumuputok na missile. Naghanda na po ang gobyerno natin para ilikas yung mamamayan. Mayroon ng barko, mayroon ng mga eroplano na nakahanda. Kaya sabi ni BP Sara, madali lang naman magligtas ng mga Pilipino. Magpadala ka lang ng mga eroplano dyan. Inantyawan pa eh. Imposible daw yung sinasabi ni BP Sara. Yung pala nakita natin lahat ng bansa
nagpapadala na. Lahat ng bansa puwera sa Pilipinas na isa sa pinakamaraming tao sa Middle East. Isa sa pinakamaraming Pilipinong naghahanap buhay sa Middle East na lang ang walang pinadadala. Laging late. Oh, paano po tumugon yung gobyerno? Nagdeklara ng emergency. Nagdeklara na ng emergency. Siguro bababa na yung presyo ng langis kasi siyempre titignan na ng gobyerno, bakit ba sobrang taas? May emergency powers na sila. Pwede na nilang pababain yung presyo. Bumababa presyo? Hindi rin. Bakit nagdeklara ng emergency? Para lang masabi na mayroon siyang ginagawa. Style ng ICI. 'Di ba? Anong pinagmamalaki nila? Si BBM lang ang tanging presidente na naghabol sa mga magnanakaw. Ang tanong, may nahabol ba? Baka si BBM lang ang tanging presidente na pumormang naghabol, na pumupormang maghabol sa magnanakaw. Pero wala namang nahabol. Lahat po porma lang. Kaya magtatayo ako ng ICI para paimbestigahan lahat. Walang ililigtas. Wala daw ililigtas Kaya imbestigahan ng lahat Baliktad pala, lahat nakaligtas. Para saan yung ICI? Para kunwari mayroon siyang ginagawa. Lahat dito kunwarian na lang. Para kunwari may ginagawa yung gobyerno. Kaya may ICI. Ngayon na naman, ano po ginawa ng gobyerno ngayon? Una, nagdeklara ng emergency. Nagdeklara ng emergency, may gagawin na. Nauna pa sa emergency, nagdeklara na bubuo ng crisis committee. Bubuo ng crisis committee? Yan siguro ang liligtas sa atin sa crisis. Kasi crisis committee. Tanungin nyo, meron ba na balita? Kailan nag-meeting yung crisis committee? Ano na pag-meetingan? Lahat palabas. Lahat sinakulo. Lahat moro-moro. Pasensya na po yung mga moro. Hindi po yun yung ibig namin sabihin. Nakasanayan lang na moro-moro. Panay lang palabas. Lahat po to ay palabas lang. Bubuo tayo ng crisis committee. Kailan kayo huling nag-meeting? Ano pinag-meetingan ng crisis committee? Paano lulutasin? Meanwhile, ang taas po ng presyo ng ating langis. I-update na po natin as of April 4. Magkano po ang presyo ng langis? Okay, eto po. Alam niyo po ba na ang Pilipinas po, ang increase po ng ating diesel sa Pilipinas, nag-increase po tayo ng 81% to 145%. Mahigit na sa doble yung in-increase. Ang base po natin, bago po pumutok itong Iran war, bago po pinomba ng Israel at ng USA ang Iran, tumaas na po tayo ng 145%. Badung, maiiwasan mo ba yan? Gera nga. Kakaiba po tayo. Alam niyo po ba yung pagtaas natin ng presyo? Ito po ang katangian. Highest increase globally. Tayo po ang may pinakamalaking in-increase, hindi lang po sa Southeast Asia, sa buong mundo. Okay lang po kung average lang tayo. Kung ang buong mundo 80%, 60%, 76% lang po. Ang in-increase, okay lang tayo. Magkano po in-increase ng mga kapitbahay natin? Ang Indonesia po, halos wala pong, ang in-increase po nila minimal lang. 0% to 7.5%.
Napakaliit po ng in-increase. 7%. Alam niyo po yung 7%? Para madaling kwentahin, 10% na lang po. Alam niyo po kung magkano yung 10%? Halimbawa, 45 ang diesel mo. Nag-increase ka ng 10%. Nag-increase ka ng 450. Kaya, magiging 49.50 yung diesel, dating 45. Kunwari 45 lahat yung diesel, magiging 49.50. Thailand, 3.6% lang. 3.6% lang po ang tinaas sa Thailand. Laos, 32%. Singapore, na pinakamataas po ang presyo, 42% ang tinaas. Pababa po sila eh, pababaan eh. Oh, ang Pilipinas 145%. Pinakamataas sa buong mundo. Kahit na anong yabang ng gobyerno, hindi siya nakakatugon. Bakit? Pinakamataas tayo sa buong mundo. Wala pong tataas na sa Pilipinas sa pag-increase. Ngayon hindi pa rin tayo, wala pa rin. Ano pa rin ang pinag-uusapan natin? Ano pa rin po ang pinag-uusapan natin? Impeachment ni BP Sara. Pinakamataas na tayo na presyo ng langis sa buong mundo. Hindi po literal yung pinakamataas yung increase. 145%. Tapos nagmamalaki pa tayo. Pilipinas lang ang pinapayagan ng Iran na maglabas-pasok sa Hormuz. Ano epekto niyan? Wala kaming pakialam dyan sa kung ano. Ang gusto namin, bumaba ang presyo ng langis. Bakit? Hindi makaya kahit tayo lang yung pinagmamalaki pa nila. Panay tayo pagmamalaki. Tayo lang ang unang bansa nagdeklara ng emergency. Ano epekto ng pagdedeklara natin? Para lang may palabas tayo? Palabas lang? Ito po, hindi po lokohan na to. Tayo pala ang pinakamataas ang increase sa buong mundo. Buong mundo na. Ganun na tayo kagrabe. Ganun na kawalang inutil tong gobyerno natin. Buong mundo tayo pinakamataas na tinaas na presyo ng diesel. Wala nang tataas pa. Ano pang pinagmamalaki nyo? Emergency. Katunayan, tayo ang ang may kasalanan ng lahat na to, Duterte. Pucha, ang post, makita nyo po kahit saan. Piniplay po ang mga video ni Tatay Digong. Wala akong magagawa sa pagtaas ng presyo ng langis. Inutil ako. Si Digong pala, inutil. Hindi naman si Digong ang presidente natin eh. Wala pa po. Magkano ng gasolina ngayon? Magkano na po ang LPG? O yun, pang araw-araw natin. Kaya paano po yan? Magbibigay kayo 5,000 sa mga driver. Paano yung mga hindi driver? Wala lang. Duterte pa rin. Ano pa rin tayo? Siraan natin yung Duterte. Palabas natin yung mga tape ni Duterte na hindi niya napigilan yung pagbaba ng presyo. Pagtaas ng presyo. Ang layo na po nun. Nakakulong na po si Tatay Digong. Si Duterte pa rin na may kasalanan. Pinakulong nyo na si Digong. Si Duterte pa rin. Pwede ba ibigay mo na sa anak kung hindi mo kayang lutasin? Wala naman pala kayong kakayahang lutasin kundi manisi lang na. Wala pa rin. Ang gawain pa rin ng gobyerno. Kaya galit na yung mga tao kay Auntie Claire kasi wala namang ginagawa kundi announcement. Eto po, sisisihin na naman natin ng mga Duterte. May bago ba kayo na ginagawa? Nagdeklara ng emergency. Number 1. Una po tayo sa buong mundo na nagdeklara ng emergency. Kaya maagap tumugon ang ating Pangulo. Bakit tayo ang pinakamataas kung maagap ang tumugon? Bakit tayo ang pinakamalaking itinaas? 145%. Hindi pa 170. Next week, 170 pesos na.
ang diesel. Magkano yan nung nagsimula? Nakakasuka kayo. Tapos, ang mababasa natin, maririnig sa lahat ng mga media natin, demonyo mga Duterte, masamang tao mga Duterte, magnanakaw ang mga Duterte, pero never niyong mariringgan ng ating mga traditional media, ang ating mainstream media na numero unong korap ang gobyerno. Panay palabas, sarsuela, muro-muro, panay, panay tayo. Alam nyo, wag ng sarsuela, pasyon, kalbaryo, Biyernes Santo. Nakakagulat mga kapatid. Ang sumunod sa atin, 80%. Tayo po, 145% ang in-increase ng ating diesel. Yung susunod na bansa sa atin, 80% ang in-increase. Pero may mga bansa pa tayong katabi. Yung mga kasinsikat natin dito sa Southeast Asia, Indonesia, pinakamataas na in-increase nila, 7.5%. Thailand, 3.6%. Alam nyo ba kung magkano yung 3.6%? Ang baba nun. Tataas pa po yan. Hindi lang po dahil sa mataas yung angkat natin. Tataas pa po yan dahil mababa ang piso. Pinakamababang piso ngayong panahon ni Marcos. Malapit na maging 61. Buti nga, Sabado ngayon, napigilan. Magkano na ba ngayon? Ang dollar to piso. 60.7. 60.73. Konti na lang, 61 na. Grabe. Kaya mas tataas po yung bili natin, mas mataas na yung bili natin sa mga imported products dahil mataas po ang dolyar. Ang aga po ng announcement, tama, correct. Maaga pang announcement pero wala naman pong trabaho talaga. Wala naman pong ginagawa. Kaya nakakasama po ng loob. Tapos maririnig mo pa na pag nanood pa kayo, maririnig nyo pa ang pangalan nun, si Lovely na meron English accent na hindi patok. Sumakit ang patok ko. Inom lang tayo ng tubig. Tapos, ano yung mga nababalitaan natin? Nababalitaan natin na mayroong lulusob sa bahay ni Pulong. May lulusob sa KOJC. Ito balita lang, hindi ko sinasabing totoo Pero nagbabantay na po Siguro kung wala nagbantay diyan, baka napuntahan na talaga. Ang dami po nagbabantay diyan. Aware na rin po yung KOJC. Tapos tuloy pa rin daw po. Tuloy-tuloy pa rin yung yun dito po sa ano ano na nga yung sinasabi ko?
Tuloy pa rin yung, yun, tuloy pa rin daw po yung impeachment kay VP Sara. Hindi po sila mag-aawat, tuloy-tuloy pa rin. Okey. Naroon daw sila June Abines sa bahay nila Kuya Pulong. Yan yung sinasabi po natin na tuloy-tuloy ang, panggigipit po sa mga Duterte. Tuloy-tuloy din po yung panggigipit sa mga followers ni Duterte, KOJC, si Pastor Kibuloy. Tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa po nilang paninira kay VP Sara kahit wala po silang ebidensya. Yan po ang nangyayari sa atin. Tapos araw-araw pa rin po naririnig natin, yun na lang po purpose nila, mang-asar na lang ng kapwa. Pero bakit business sector and community wala silang paki sa pinagagawa ni Ngagba? Bakit kaya? Ganito po 'yan 'no, kung, titignan niyo po si Tatay Digong, isa po sa mga hindi po yung mga ano, hindi po yung mga political parties ang pinaka naapektuhan 'no, sa mga kinalaban ni Tatay Digong, yung mga oligarko, 'di ba? Naging pamilyar tayo sa salitang oligarko 'no? Ayan nga, yung sinasabi nga nila, ngayon lang natin nabigyan ng talagang tunay na mukha yung oligarko, eh. Ito po yung mga tao, kasi marami nagtataka, eh. Bakit yung mga mayayaman, para yung mga businessman natin, bakit supo suporta sila ng suporta sa mga politiko, 'di ba? Tapos na-realize natin, sa panahon ni Tatay Digong, yun pala yun 'no? Kaya pala gano'n na lang sila kung makapagbigay ng pera dito sa mga politiko, ang balik pala niyan matindi. Kumbaga nale-legalize. Ano pagkakaiba ng mga magnanakaw na politiko sa mga oligarko? Sa mga magnanakaw na politiko, illegal yung pagnanakaw pero napapalusot nila dahil makapangyarihan sila. Pero illegal yun. Samantalang sa oligarko, legal yung pagnanakaw. Nasaksihan natin yan sa hearing ng ABS-CBN, di ba? Nakita natin kung paano, dahil din kay Senator Marcoleta, na na-expose nila yung ABS-CBN, daming expose ni Marcoleta dun talaga ako bumilib dyan. Ito palang mga oligarko, sa taxes pa lang, may mga batas na pinapasa tong hindi natin namamalayan, nakikinabang yung mga oligarko, sa taxes halos hindi sila nagbabayad. 'Di ba? Halimbawa, yung nabuksan na yung ABS-CBN Foundation. Yung pala 'pag may foundation, nilalagay mo instead na nagta-tax ka, yung foundation, yung na-tax mo. Hindi ka na magta-tax kasi nagtayo ka ng foundation. Saan tayo nakakita nun? Tayong mga mahihirap, tinataksan, tapos silang mga mayayaman, bilyonaryo, hindi tinataksan dahil meron silang foundation. Tuwan-tuwa pa tayo, 'di ba? Yan po yung pagkakaiba, Para masagot lang po bakit walang pakialam yung mga business sector. Isang halimbawa po 'yan, yung batas po tungkol sa foundation. 'Pag nagtayo ka ng foundation, 'di ka na magbabayad ng tax dahil yung tax na ibabayad mo do'n na lang sa foundation. Sino may control ng pera ng foundation? Sila din. Ang masakit pa nito, nanghihingi pa sila ng donasyon para sa foundation nila. Yung nahingi nilang, donasyon, halimbawa, bumagyo, magbigay kayo rito sa foundation namin. Kumita na sila, hindi naman lahat yun para sa bagyo mapupunta. Sabi ko, ang gagaling, yun pala ang dahilan, hindi po sila nangingimi na magbigay ng pera
campaign contribution sa mga politiko dahil mababawi nila yan. O isa pa, yung pagtatayo ng mga korporasyon na nakabase sa ibang bansa, tapos magkakaroon ng law na pag ikaw, korporasyon ka ng ibang bansa, pumunta ka rito, mayroong ilang taon na wala kang tax. Utagin, merong nagtayo sila ng korporasyon dun, pinapasok nila rito, yung trabaho nila rito ngayon, pinasok nila sa korporasyon, wala na silang tax pare-pareho. Anak ng tinapay. Ang gagaling. So, sulit na sulit. Kaysa ibayad nila ng tax, ika-campaign contribution na lang nila. Sabi natin, ganito pala magtrabaho yung oligarko. Ano sabi ni Tatay Digong? Yung mga magtutubig. Putya, minura niya eh. Naniningil pa yung magtutubig. Yung kontrata palang pinirmahan ng gobyerno sa mga magtutubig, Maynilad at Manila Waters. Pag hindi pumayag yung gobyerno, sabi na, halimbawa, nagdeklara sila, magtataas kami ng presyo ng tubig. Pag sinabi ng gobyerno, ayaw namin. O sige, ang maniningil pala, yung Maynilad, sisingilin nila. Kunwari, kumita dapat kami ng 10 bilyon. Pero dahil pinigilan mo yung pagtataas, hindi kami kumita. Yung 10 bilyon na yun, ikaw ang magbabayad, gobyerno. Pucha, may utang yung gobyerno sa mga magtutubig. Bilyon. Dinimanda nila yung Pilipinas sa Singapore. Pag upo ni Digong, mga PI kayo. Kami pa sisingilin nyo. Sabi ni Digong, ikumpara nyo. Ito yung batas laban sa graft and corruption. Ito yung kontrata ng mga magtutubig. Ikumpara nyo. Kung ano ang pinagbabawal dito, yun yung nakalagay sa kontrata. Kaya sabi ni Digong, ang bayad niya, PI kayo. O, anong ginawa ng magtutubig? Naningil pa ba? Hindi na. Kasi natakot sila kay Digong. Yan ang gobyerno. Magpoprotekta sa mga tao. Ngayon, sabi ni Marcoleta, yung binibenta ninyo, dati nyo ng stock, binenta nyo sa presyo ngayon. Kumita sila. Anong ginagawa ng gobyerno? Wala. Nakita nyo yung difference? Tama yun. Stock nila yan eh. Bakit mo sisingilin sa... Okay. Thank you very much kay Noel Abalos sa 125 pesos na pangkape. Sabi ni Attorney Magramo, delikado ilabas ng informant na katulad kay Piatos kasi daw, dati daw, may nag-leak na impormasyon, kinabukasan daw pinatay yung informant. Normal lang yun. Talaga, kaya nga po hindi nilalabas yung mga informant, di po ba? Maraming salamat, Noel Abalos. Tanong-tanong. Yung GDP po talaga, boss, 3.1% lang. O, tayo na po. Pababa na po pati GDP. Paano tayo kikita? Ano pagkikitaan natin? Wala tayong tourism. Alam niyo po ba yung mga kapitbahay natin, revenge tourism na dahil ang tagal po nagka-COVID. Lahat po halos ng mga tao na may mga pera, nung na-lift na po yung COVID, gustong bumiyahe dahil ang tagal hindi nakabiyahe. Pucha, buong mundo nag-revenge travel. Ang Pilipinas, walang turista. Pangalawa sa yung pinakamalaki natin turista, Korea. Ewan ko kung bakit hindi na. O ngayon, nagtataka ba kayo kung bakit wala ng turista sa Pilipinas? Ito po ang nangyayari sa turista. Ito po balita. Pasensya na kayo ha. Ay nako. Ito po. Just in, airport security screener, hindi na nangilin matapos nakawi ng 7,000 pesos cash ng Australian tourist sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, ngayong Biyernes Santo, April 3. Umamin po sila, ninakawan yung Australian tourist
ng ₱7,000. Kamakailan po, yung miyembro ng mga nakalimutan ko kung ano yung ninakaw dun sa miyembro ng K-pop. Ninakawan din sa NAIA. Sino po ang turista na matutuwa dito, 'di ba? Sino po? Kaya wala po talagang turista na, eh. Puta K-pop artist na, mga artista na po 'yan. Eh, 'pag nagsalita po 'yan halimbawa yung isang K-pop artist, nagsalita dun sa Korea, grabe yung, nangyari sa'min dun. Marami pong mga fans 'yan. Ano po epekto nun sa tingin niyo? Ano sa tingin niyo yung magiging epekto nun sa mga fans nila? May magbabalak pa kayang pumunta sa Pilipinas? Karanasan lang po na isang K-pop artist yun. O tapos ngayon Australian tourist, ninakawan ng ₱7,000. Eto pong mga krimen na ganito, eto po yung nawala nung panahon ni Tatay Digong. Sabihin niyo na na demonyo yung mga Duterte, pero yung mga demonyong Duterte nakapagpalinis diyan sa NAIA, 'di ba? Wala po nagtatangka. ₱7,000 yan po nahuli. Papaano po yung pinalampas na lang? Papaano po yung turista na pinalampas na lang at umuwi na lang sa lugar nila? Pagdating po sa kanilang lugar, wag na kayong pumunta sa Pilipinas. Kahit sabihin niya lang yan sa mga kaibigan niya, sa kanyang mga kamag-anak, maganda sana sa Pilipinas kaya lang ang daming terador sa airport pa lang ninakaw na yung 7,000 ko. Balita po yan. Tampok po na balita ngayon yan. Ito po ay balita sa DCRH. Just in. Isang oras pa lang po ang nakakalipas. Paano pong matutuwa yung mga tao rito na pupunta sa Pilipinas?